Kami pong ang mga katutubo po dito sa General Nakar ay dati pa man ay nandito na sa General Nakar. Ang kalagayan ng mga katutubo noon ay talagang diyan sa kalikasan sila nabubuhay, diyan sila naghahanap buhay. Kumbaga ang kanilang mga pagkain ay diyan nila kinukuha sa kagubatan at baging sa karagatan at saka dito sa mga ilog. Yung maging yung kanilang pangangailangan usapin sa kalusugan ng bawat pamilya nung unang nila ay diyan din nila kinukuha. Halimbawa, yung sa usapin ng pangkabuhayan, ang mga pagkain na nakukuha nila diyan ay yung mga prutas o yung mga lamang ugat at saka yung pulot. Yung mga lamang ugat at saka mga prutas, ito ay hindi itinatanim kundi likas talaga na tumutubo diyan sa gubat at pag panahon nung sila ay hinog na pwede nang anihin, doon ay masagana yung mga katutubo diyan sa loob ng kalikasan. At pagka yung panahon naman ng tag-araw, yung halimbawa yung patag yung dagat, hindi siya maalon, tapos yung mga ilog ay maganda, ay diyan din sila kumukuha ng mga pagkain na ayun namang mga isda. At maging ang mga baboy damo, mga iba-ibang mga hayop sa kagubatan, yan yung kanilang mga ikinabubuhay. Yung mga lamang ugat, ang pangunahin talagang pagkain ng katutubo, yung tinatawag na painot, at saka yung euro, at saka yung karning baboy, at saka mga isda. Nakita po namin ang kahalagahan ng pagbibigay ng bilang ancestral domain sa aming sariling lupaing ninuno para hindi po kami magkakaroon ng kontrolado pa ng ibang mga dayuhan. At gusto namin na mamuhay kami na malaya para kung saan man kami makapaghanap buhay, saan man kami magtatrabaho o magtatanim kung ano yung dapat namin itanim na para sa aming pamilya ay malaya kami. Hindi katulad ng mga pagka may dumarating na ibang tao na mga unat, katulad ng mga ransero, katulad ng mga dayuhan na ibang lugar, kinukontrol nila yung mga katutubo. Kaya nagkaroon kami ng pagka-interest na magkakaroon ng ancestral domain. Ang ngayon po, yung sitwasyon po ng mga Aita, dahil nga po yung hindi na po kami malaya sa aming komunidad, yung ang dami na pong pumapasok nang dahil nga po sa pamumuhunan, natututo yung kami mga katutubo na bumili ng mga galing sa bayan. Kaya yun po, nawawala po yung dating sistema namin na dati masaya kami, pero nandahil nga doon sa mga bagong dumarating ngayon sa aming lupaing ninuno, nawawala po yung bigayan dahil nga nasanay po sila doon sa pamumuhunan na bumibili po ng mga produkto po nila. Kaya yun po, unti-unti pong nawawala po yung mga dati nagkakaisa, nagsisiring, nagbibigayan. Ngayon, yun po ang unti-unting nawawala. Sa mga agta, ang simpleng paliwanag diyan, pag wala ng lupaing ninuno, ibig sabihin ay wala na rin yung agta. Kaya kami ay tuloy-tuloy na nag-uorganisa upang mapanatili yung pagprotekta sa aming lupaing ninuno. Ang isa sa pangunahin talagang malaking issue na lumalabas dyan, usapin ng halimbawa, PIC. Yan ay kung pumasok sa mga pamayanan, minsan nagagaling na agad sa gobyerno at parang ipinipilit na lamang sa katutubo sa halip na dapat yung katutubo yung magbibigay. Sige, gusto namin itong mga ganitong klase ng proyekto. Pero hindi yun ang nangyayari at minsan, hindi na kayo makakatanggi, ito na yung papel, sumang-ayon na lang kayo. Yun, yung mga ganun. Pangunahing issue ng KADSI 042 ng Kabanggan Zambales ay yung mga patungkol po sa kawalan po ng paggalang ng EPRA-LO. Walang PIC. Yan ang nagiging dahilan kung bakit ang mga pagpasok ng mga minahan, malalaking minahan doon sa amin ay hindi patuloy sila na pumapasok. At ito yung isa sa mga hinaing namin at problema ng mga Aita ng Zambales dahil talagang hindi nila kinikilala yung mga
batas o karapatang ito ng mga katutubo. Saka isa rin din talaga doon yung napakabagal na aksyon ng ating gobyerno. Halimbawa, hindi din naman maikakaila na napakatagal na, 15 years na yung IPRA, pero ilang ancestor domain na ba yung nasukat? Meron mang nasukat, ilan na yung na-award na talagang sila na yung namamahala at sila yung nagmamanage ng pangkabuuan talaga niya. Kaya gusto po namin na mapabilis, maipalabas ang mga titulo namin dahil doon sa amin maraming humahangad na mangangkin ng hindi nila lupa, yung mga unat. At saka yung mga ranso doon sa amin, marami. At saka yung nag-i-illegal doon sa amin, marami. Kaya po gusto namin kaagad maipalabas ang mga titulo namin para mayroon kami ipagpatibay na ipaglaban na pagbawal sa kanila. Yan ang gusto namin. Yung mga pagpasok ng malalaking proyekto. Halimbawa, mina, logging. Kung titingnan natin ay sabi natin matagal nang nag-apply ang mga katutubo ng CADTI. Pero bakit maraming naaprubahang mga mina, maraming naaprubahang mga logging, yung ating CADTI hindi naaprubahan? Tagal na panahon na yun. Isang gusto namin na patuloy pa rin kaming naghahanap at lumalapit sa mga ahensya, mga NGO, sa mga kung anumang pwedeng makakatulong sa amin upang tutulan yung usapin pangmina sa aming lugar. Kaya yung pagmimina po nila ay pansamantala naming napatigil dahil sa aming pagkakaisa at kung saan-saan po namin nilapit ito upang tutulan yung pagpasok ng mapanira ng aming kalikasan. At sa ngayon, pansamantalang tumigil sila, ngunit mayroon pa rin po kaming pangamba. Nangangamba kami dahil sa mga panahong ito ay mayroon pa rin kaming patuloy na naririnig na sila ay magsisimula muli at papasukin nila muli ang aming ancestral domain upang i-operate ang pagmimina. Yung pangatlo na lumalabas din doon, mayroon ding kakulangan din, halimbawa, ang mga katutubo din doon sa pamayanan. Una, doon sa hindi din nila masyadong pagkakaunawa noong batas. Ayan. At ganun din siguro sa mga nasa NCIP na hindi din naman nila masyadong ipinapaintindi sa mga katutubo talaga kung ano talaga yung kanilang dapat na gagawin. Kundi sasabihin lang nila, lumapit kayo sa amin, sa halip na sila yung pumunta doon sa pamayanan para ito ang ating gagawin. Pero hindi, sasabihin lang nila, lumapit kayo sa amin. Sa mga rekomendasyon, siguro po yung mga issue na nakaka-apekto talaga ito sa mga katutubo na magandang tingnan natin dito na na imbestigahan natin yung bumuo ng isang team talaga na mag-iimbestiga ito dito sa mga issue na matagal nang nirereklamo rin ng mga katutubo pero hanggang sa ngayon ay walang kasagutan. Doon sa pagpapaalam din naman ng advokasya para sa IPRA, magandang ito ay lagyan ng pundo. Siguro mas gobyerno pa dapat sa halip na yung ibang institution pa yung nagbabalikat na ito na may talagang dapat ay gampanin nila. Pagpasok mismo ng mga dayuhang o tagalabas na mga Tagalugan na pumapasok sa area ng mga katutubo, sa pamayanan ng katutubo, saklaw ng lupaing ninuno, na luhos-luhos o walang pagkonsulta na ginagamit nila yung likas na yaman, na kung titingnan naman doon sa paggamit, noong hindi pa man, wala pa mang gobyerno sa Pilipinas, ang pagkontrol, pagpangalaga at pagkontrol at paggamit ng likas na yaman ay halos napamahalaan namin. Yun yung iba, lalo to yung mga kabataan pa, lalo sa aming mga sekting o sa mga namumuno sa aming katutubo, ay nahihirapan maglinaw noong aming sa sariling batas. Sa bagay, mayroon ng batas na EPRA
Subalit pag ako ang kakausapin, wala pa yung batas na yan. May batas na kami. May sarili na kaming pamamahala. May sariling pagpapasya. Kahit kami walang dokumento, walang kasulatan, paniwala na kami din sa mga batas na aming pinag-uusapan. Dapat ay yun lamang ang aming patupad.